Bago tayo magsimula sa ating kwento ay shoutout muna tayo kay Idol Anonymous ng Pilipinas. Maraming salamat po sa iyong pagbigay ng super thanks, at shoutout na din po sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Malaking tulong na po ang inyong mga likes sa ating video, maraming salamat po, at ngayon tuloy tayo sa ating kwento. Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan nagsalita si Jinchen sa kanyang mga kasama, na ngayon alam na niya na kakaunti lang ang sundalo ng estado ng walang hiya na si Baron Alvin ay ito na ang kanilang pagkakataon para sumalakay. Tinanong din ni Jinchen ang lahat niyang kasama na hindi ba't sobrang saya kapag nakipagdigma sa loob ng estado. Samantalang makikita naman itong si Baron Alvin na sumisigaw ng malakas sa sobrang inis dahil hindi niya inaakala na dinala siya ng dalawang sundalo sa isang mabahong kulungan. Naiinis pa niyang sinabi sa dalawang sundalo na paano raw ba sila naglakas ng loob na gawin nila itong hindi makatarungan na gawain sa kanya. Hindi raw ba nila alam na siya ang kanilang magiging lord? Kahit sobrang lakas na ng sigaw ni Baron Alvin na pagbuksan siya ng dalawang sundalo ay hindi siya pinakinggan ng dalawang sundalo, bagkus nagpatuloy lang ito sa paglalakad para makaalis at iwanan si Baron Alvin sa loob ng kulungan kung saan nakakulong ang mga magsasaka. At nang tuluyan ang iniwanan si Baron Alvin ng dalawang sundalo ay wala na lang siyang ibang nagawa kung hindi kanyang sinipa ang pintuang kahoy ng kulungan ng sobrang lakas. Habang siya ay naglalakad ay kanyang minumura ang dalawang sundalo na naghatid sa kanya sa loob ng kulungan. Masyado raw tanga ang dalawang yon, marunong raw ba silang gampanan ang kanilang mga trabaho? Ngunit natigil sa paglalakad si Baron Alvin nang mayroon siyang nakita sa kanyang harapan, ito pala ay ang mga magsasaka na hindi maalis ang tingin sa kanya. Makikita ang bawat isa sa mga magsasaka na tila ba gusto na nilang gantihan si Baron Alvin sa lahat niyang ginawa sa kanila kamakailan lang. Pero kahit masama na ang tingin ng mga magsasaka sa Baron ay naglakas pa rin ito ng loob na pagsabihan ang mga magsasaka na silang lahat ay mga walang kwenta na basura. At nang nakita ni Baron Alvin na umiinom ng tubig ang isang matabang magsasaka ay agad niya itong tinawag, sabay kanyang inutusan ang matabang magsasaka na lumapit ito sa kanya at ibigay sa kanya ang tubig. Ang matabang magsasaka na tinawag ni Baron Alvin ay wala man lang itong tugon sa Baron, bagkus kanya lang itong tiningnan. Kahit silang lahat ay nasa loob ng kulungan ay nag-aasta pa rin si Baron Alvin na dapat sundin ng mga magsasaka ang lahat niyang mga inutos. Dahil hindi pa rin lumapit ang matabang magsasaka kay Baron Alvin ay ang Baron na mismo ang lumapit sa matabang magsasaka, sabay kanyang sinipa ang matabang magsasaka sa kanyang tiyan dahilan para tumilapon ang tubig na kanyang hawak-hawak. Nang bumagsak ang matabang magsasaka sa lupa ay namimilipit ito sa sobrang sakit. Pero hindi pa nakontento si Baron Alvin dahil kanya pa itong sinipa ng maraming beses, at naiinis pa niyang sinabi sa matabang magsasaka na isa raw siyang basura na walang silbi. Kahit nagdurugo na ang mga kamay ng matabang magsasaka ay hindi pa rin tumigil si Baron Alvin sa kanyang pagsipa sa nakakaawang magsasaka. Ang ibang mga magsasaka na pinapanood ang sinapit ng kanilang kasama ay nakikiusap sila kay Baron Alvin na maawa naman siya sa kanilang kasama. Samantalang ang isang magsasaka ay hindi na makatiis sa hindi makatarungan na ginawa ni Baron Alvin ay gusto na niya itong atakihin para patayin, ngunit pinigilan siya ng isang magsasaka na huwag niyang ituloy ang kanyang binabalak. Sinabi pa ng isang lalaki sa kanyang kasama na kung nakalimutan na raw ba niya ang kanyang binanggit kanina na papatayin ng mga sundalo kung sino man ang maglakas ng loob na patayin si Baron Alvin. Ngunit kahit ipinaliwanag na ng isang magsasaka kung ano ang kanilang sasapitin kapag kanilang papatayin si Baron Alvin ay buo na ang desisyon nitong magsasaka na kanyang patayin si Baron Alvin sa sarili niyang mga kamay. At kanyang naalala noong panahon na sinunog ng hukbong mga sundalo ni Baron Alvin ang kanilang nayon at walang awa na pinagpapatay ang mga tao na sa tingin nila na walang silbi at ang mga naglakas ng loob na tumakas. At kanya din naalala ang isang mamamayan sa kanilang nayon na walang awa na sinaksak ng sundalo ng espada hanggang ito ay mawala ng buhay, kaya muling naging sariwa sa kanyang isipan ang mapait na sinapit ng kanilang nayon, nang kanyang nakita na walang awa na binugbog ng Baron ang isa niyang kasama. Kaya kanyang sinigawan si Baron Alvin na kanyang tinanong na hindi ba't nagagalit siya sa kanilang lahat na mga taga-nayon. Sa tanong ng lalaki kay Baron Alvin ay natulala ang mga magsasaka dahil mayroon silang napagtanto, maging si Baron Alvin ay napatigil din sa kanyang pagsipa sa nakakaawang magsasaka. Ang lalaki na galit ay tiningnan niya ng seryoso si Baron Alvin, samantalang si Baron Alvin na bahagya ng napagod sa kanyang ginagawa ay mayabang lang niyang tinitingnan ang magsasaka na sumisigaw sa kanya.
Kasabay nito ay nagulat ang karamihan sa mga magsasaka dahil agad na lumapit itong lalaki kay Baron Alvin na tila ba gusto na niya itong turuan ng leksyon dahil pinagmumura siya ng Baron. Pero sa hindi inaasahan ni Baron Alvin dahil bigla na lang siyang sinuntok ng lalaki ng sobrang lakas sa kanyang mukha, at sinabi pa sa kanya ng lalaki na paano raw ba ito naglakas ng loob na pagsabihan siya ng hindi kanais-nais. Dahil sa sobrang lakas ng pagsuntok ng lalaki ay tumilapon ang Baron at nawala ng balanse, sabay bumagsak siya sa malaking kahoy na babong ng kanilang kulungan. Dahil dito ay hingal na hingal si Baron Alvin na nagdurugo ang kanyang ilong at ang kanyang bibig dulot ng kanyang tinamo na malaking pinsala. Upang hindi siya suntukin muli ng lalaking magsasaka ay sumisigaw ng malakas si Baron Alvin na humihingi ng tulong sa kalapit na sundalo na nakarinig sa kanya. Ngunit natigil ang pagsigaw ni Baron Alvin nang kanyang napansin na naghahanda na sa kanyang likod ang lalaking magsasaka para turuan siya ng leksyon. Kaya wala na lang nagawa si Baron Alvin kung hindi humihingi ng patawad sa lalaki, maaari raw ba nila itong pag-usapan. Pero kahit humihingi na ng patawad si Baron Alvin ay wala nang ibang pumasok sa isipan ng lalaki na magsasaka kung hindi kanyang patayin si Baron Alvin. Sinabi pa niya sa Baron na hindi raw niya kinakailangan ang paghingi ng tawad na isa lang hamak na salita, dapat na mabayaran niya ang lahat niyang mga pagkakamali gamit ang sarili niyang kamatayan. Kasabay nito ay sinuntok ng maraming beses ng lalaking magsasaka ang mukha ni Baron Alvin hanggang sa ito ay mawala ng buhay. Maririnig sa buong paligid ang malakas na sigaw ng Baron na humihingi ng tulong sa mga taga-nayon na nakakita sa kanyang sinapit. Lumipas ang kinabukasan, makikita dito na dinala ni Jinchen ang lahat ng mga magsasaka sa lugar kung saan gaganapin ang paghukom. Ang mga magsasaka na pinapalibutan ng mga sundalo ay takot na nakaluhod sa harapan ng ating bida at sa mga matataas na opisyal ng Gory. Makikita din sa mga mukha ng kalalakihan sa mga magsasaka na tila ba tanggap na nila kung ano ang maaari nilang sapitin sa pagkakataon na ito. Habang ang lalaki naman na pumatay kay Baron Alvin ay iginapos ng mga sundalo at iniharap sa harapan ng ating bida, makikita itong si Jinchen na seryoso niyang tiningnan ang lalaking magsasaka na pumatay kay Baron Alvin. Kasabay nito ay tinanong ni Jinchen ang lalaking magsasaka na kung bakit niya pinatay si Baron Alvin. Ngunit kahit tinanong na ni Jinchen ang magsasaka kung bakit niya ito ginawa ay hindi man lang siya tumugon bagkus seryoso lang ang kanyang mukha na tila ba wala siyang pinagsisihan sa lahat niyang mga nagawa. Dahil hindi man lang tumugon ang lalaking magsasaka sa tanong ng ating bida, ay agad na hinawakan ng sundalo ang kanyang ulo, at kasabay nito ay ibinagsak siya ng sundalo sa lupa, at sinipa ito ng maraming beses hanggang sa magkaroon ito ng maraming sugat sa kanyang mukha. Kaya muli na naman siyang tinanong ni Jinchen kung bakit niya pinatay si Baron Alvin. Sa tanong ni Jinchen ay tinanong lang siya ng lalaking magsasaka na kung ano raw ba ang kanyang ibig sabihin na mananahimik na lang siya matapos niyang makita sa kanyang harapan ang kanyang kaaway. Dahil dito ay hindi mapigilan ni Jinchen ang kanyang sarili na ngumiti, sabay kanyang sinabi sa lalaking magsasaka na ang paghihiganti ay isang karapatan na pinagkaloob sa isang tao. At nagulat ang lalaking magsasaka dahil tinanong siya ni Jinchen na isa raw ba siyang tao. Sabi naman ng lalaking magsasaka sa ating bida na kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin. Paliwanag naman ni Jinchen na ang kanya raw ibig na sabihin na ang mga salot ay walang karapatan na magsalita patungkol sa paghihiganti. At tanong din sa kanya ni Jinchen na bukod pa raw sa kanya sino pa ang humawak at nanakit kay Baron Alvin. Pero sinigawan lang ng lalaking magsasaka ang ating bida, ano raw bang kalokohan ang kanyang mga tinatanong, dahil malinaw naman na siya lang ang nanakit at pumatay kay Baron Alvin. Dahil sa paliwanag ng lalaking magsasaka ay tiningnan ni Jinchen ang tauhan niya na sundalo at mayroon itong sinisenyas. Kasabay nito ay pinatayo na nga ng dalawang sundalo ang magsasaka na pumatay kay Baron Alvin, at agad nila itong dinala kung saan ito pupugutan ng ulo. Si Buro na nangangasiwa sa pagpugot ay agad na siyang naglakad papaalis, at kanyang sinundan ang dalawang sundalo na bitbit ang magsasaka na pumatay kay Baron Alvin. Samantala ang ibang mga magsasaka na natira sa harapan ng ating bida ay nananatili pa rin na tahimik at hindi na nila alam kung ano pa ang dapat nilang gawin sa pagkakataon na ito. Sa gitna ng kanilang katahimikan ay nagsalita sa kanilang lahat si Jinchen na kung hindi raw ba nila alam na ang isang buhay ng maharlika ay mas mahalaga pa kumpara sa 10 buhay nilang mga ordinaryong tao na nandito ngayon. At nagulat ang mga magsasaka nang iminungkahi sa kanila ni Jinchen na kung ang siyam raw sa kanila dito na natira ay kusang magpapakamatay ay hahayaan nila ang iba pang naiwan na pananatilihin na maging alipin.
Itong mga lalaki na magsasaka ay hindi na sila nagdadalawang isip na voluntaryo nilang isinuko ang kanilang sariling buhay para kusang magpakamatay. At natigil sila sa kanilang pagsasalita nang mayroon silang napansin sa ating bida, dahil pala nakita nila na dahan-dahan na lumapit sa kanila si Jinchen, at nang nasa harapan na nila si Jinchen ay ipinaliwanag sa kanila ng ating bida na kung ang siyam sa kanila na nandito ngayon ay voluntaryo na magpakamatay ay pinapangako niya na ang lahat na matitira ay mabubuhay. Tanong pa sa kanila ni Jinchen na kung mayroon raw ba sa kanila ang voluntaryo na magpapakamatay. Pero makikita lang itong mga lalaki na nagboluntaryo na magpapakamatay ay sila ay nagdadalawang isip kung isusuko ba nila ang kanilang mga buhay para maligtas ang kanilang pamilya at ang ibang mga kasama. Sa kabila ng katahimikan ay mayroong isang lalaking magsasaka ang matapang niyang iminungkahi ang kanyang sarili na siya ay kusang magpakamatay. Kahit pinigilan siya ng kanyang asawa at anak na huwag niya itong gagawin ay buo na ang kanyang desisyon para lang mabuhay ang asawa niya at anak. At nang nasa harapan na ni Jinchen ang magsasaka na voluntaryo na magpapakamatay ay sinabi ni Jinchen sa lahat na 8 pa raw ang kulang. Itong lalaking magsasaka na voluntaryo na magpapakamatay ay kinuha na siya ng 2 sundalo para dalhin kung saan siya pupugutan ng ulo. Habang siya ay papaalis ay hiniling niya sa ating bida na kung hindi mapunan ang kulang sa kota ay sana iligtas niya ang kanyang pamilya na mabuhay. Tugon naman sa kanya ni Jinchen na mayroong seryosong tono na kanyang pinapangako na mabubuhay ang kanyang pamilya. Sabay muli na namang nagsalita si Jinchen sa mga natirang mga magsasaka na 8 pa raw ang kulang, sino pa ang voluntaryo na magpapakamatay? Makikita naman itong magsasaka na voluntaryong magpakamatay ay sa pilitan na siyang pinahiga sa malaking kahoy para pugutan na siya ng ulo, habang ang 2 sundalo ay kanilang hinawakan ang kamay ng lalaki para hindi ito pumiglas kapag itutok na sa kanya ang malaking palakol ni Buro. Lumabas naman ang maraming pawis sa mukha ng magsasaka nang napansin niya na papalapit na sa kanya si Buro na mayroong dalang malaking palakol. Kahit masyado nang natakot ang magsasaka sa posibleng mangyari sa kanya, pero mas pinili niya na ibuhis ang kanyang buhay para mabuhay lang ang kanyang pamilya. At sa ilang sandali ay maririnig sa buong lugar ang malakas na sigaw ng lalaking magsasaka. Ang ibang mga magsasaka na nakarinig sa malakas na sigaw ng kanilang kasama ay lumabas na lang ang pawis sa kanilang mukha na nanginginig ang kanilang buong katawan. Pero sa kabila ng takot ay mayroon pa rin isang magsasaka ang naglakas ng loob na nagtanong sa ating bida na kung voluntaryo raw siya ngayon na magpapakamatay ay 7 na lang ang kulang. Pero tumingin lang sa kanya si Jinchen na kanyang pinasangayunan ang tanong sa kanya ng magsasaka. Matapos magboluntaryo ang ikalawang lalaki na magpakamatay ay maririnig ang kanyang sigaw sa buong lugar. Matapos doon ay isa-isa nang nagboluntaryo ang mga magsasaka para mapunan lang ang kulang sa 6 na tao. At sumunod din ang pang-5 magsasaka na voluntaryo na magpapakamatay, at ang pang-4 na magsasaka. Kahit labag man sa kanyang kalooban ay mas pinili niyang mamatay dahil alam naman niya na hindi pa rin siya mabubuhay pagkatapos nito. Ang ibang mga natirang magsasaka ay natulala na lang sila na nagdadalawang isip kung sila din ba ay magpapakamatay. Sabay nagsalita sa kanilang lahat si Jinchen na kulang pa raw ang tao na voluntaryong magpapakamatay, pero makikita lang itong mga natirang magsasaka na hindi tumugon sa tanong ng ating bida. Ipinaliwanag pa sa kanila ni Jinchen na maglalaan raw siya ng tirahan at kabuhayan sa pamilya ng 6 na tao na namatay, sila ay kanyang magiging mga nasasakupan. At ang iba naman na natira ay kanilang ikukulong muli at gamitin silang lahat bilang mga alipin. Idinagdag din ni Jinchen sa kanilang lahat habang papaalis na isa lang raw silang mga walang kwenta na mga basura. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ang paglilitis ni Jinchen sa lahat ng mga magsasaka at pagpili sa 6 na voluntaryong magpapakamatay, at sa loob ng tent ay makikita ang magsasaka na pumatay kay Baron Alvin na nakatulog sa isang maliit na kama. At bigla na lang siyang nagising nang kanyang narinig ang boses ni Mr. Veron na tinawag ang kanyang pansin. Nang pagtingin niya na si Mr. Veron ang tumawag sa kanya ay masyado siyang nagulat na kanyang natanong kay Mr. Veron na bakit maging siya ay nandito. Tugon naman sa kanya ni Mr. Veron na mahaba raw ito na kwento, at kanya na lang itong ipapaliwanag sa kanya kapag siya ay nakapag-recover. Pero nagtataka ang lalaki na kanyang tinanong si Mr. Veron na bakit magpasa hanggang ngayon ay buhay pa rin siya. Agad naman na pinaalam ni Mr. Veron sa lalaki na kung hindi raw ba niya alam na pagsubok lamang ang lahat kanina, gulat na gulat naman ang lalaki sa kanyang nalaman, at kanyang sinabi kay Mr. Veron na kung ano ang kanyang ibig na sabihin na pagsubok lang ang lahat.
Paliwanag naman ni Mr. Veron sa lalaki na sila raw 5 residente na nag-alay ng kanilang sariling buhay ay pinayagan na mabuhay bilang mga karaniwang mamamayan kasama ang kanilang mga pamilya, samantalang ang iba ay mapipilitang mamuhay bilang mga alipin. Dahil sa mga nalaman ng lalaki ay napamura na lang siya dahil wala raw siyang kaalam-alam na pagsubok lamang ang lahat. At makikita ang mga puwet ng mga magsasaka na ito ay nagdurugo kahit ang umupo ay hindi nila magawa. Kaya nasabi na lang ng lalaki na ang sakit na kanyang naramdaman kanina ay parang ikamamatay na niya, kaya sigurado na siya kanina na yun na talaga ang kanyang kamatayan. Sagot naman ni Mr. Veron sa kanya na patungkol daw doon ay wala na siyang kinalaman, pero ang kanyang tinitiyak na sinusubok lang sila ng tao na yun kung mayroon silang lakas na lagpasan ng ganoon na sakit, ngunit hindi talaga niya balak na patayin sila. Pero sinabi na sa simula pa lang ni General Buro na dapat maging magmukha na totoo ang kanyang gagampanan sa pagsubok. Natulala naman itong lalaki na kanyang tinanong si Mr. Veron na kung ang General Buro raw ba na kanyang tinutukoy ay ang dwarf na mayroong bitbit na malaking axe. Napinasangayunan naman ni Mr. Veron ang tanong sa kanya ng lalaki, na ang dwarf na mayroong bitbit na axe ay si General Buro. At lumabas ang maraming pawis sa mukha ng lalaki nang kanyang naalala ang ginawa sa kanila ni Buro dahil ang hawakan ng malaking axe kanina ay ipinasok sa butas ng kanyang puwet. Samantala makikita naman itong si Buro na kanyang hinugasan ang kanyang axe matapos niyang ipasok ang hawakan ng kanyang axe sa puwet ng mga magsasaka. Lumapit naman si Geryong kay Buro habang kanyang tinakpan ang kanyang ilong na kanyang tinanong si Buro na kung bakit ganoon ang kanyang ginawa sa mga magsasaka. Sabi naman ni Buro kay Geryong na kung gusto raw ba niyang malaman kung bakit niya yun ginawa, mayroon siyang dahilan bakit ganoon ang kanyang ginawa pero hindi niya pwedeng sabihin sa katulad ni Geryong. Sagot naman ni Geryong na bakit naman hindi niya dapat malaman. Ngunit nagulat si Geryong dahil inutusan siya ni Buro na ilabas niya ang kanyang puwet at kanyang ipapasok ang kanyang axe dito. Dahil dito ay dali-dali na tumakbo si Geryong para hindi siya mapagtripa ni Buro, ngunit sa hindi inaasahan ni Geryong dahil mabilis lang na nahuli ni Buro ang kanyang damit, kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Geryong na dahan-dahan na lumingon kay Buro. At nang paglingon niya ay nakita niya ang mukha ni Buro na mayroong hindi maipaliwanag ng ngiti na tila ba gusto na niyang ipasok ang kanyang axe sa puwet ni Geryong. Makalipas ang ilang sandali ay maririnig ang malakas na sigaw ni Geryong dahil talagang ipinasok ni Buro ang kanyang axe sa malaking butas sa puwet ni Geryong.